Imagine mo sto, Tuesday afternoon, 2:00 ng hapon. Pagod na pagod ka, kakatapos lang ng meeting kung saan sinigawan ka ng boss mo. Ang bigat ng ulo mo, sabi ng utak mo, kailangan ko ng reward. Naglakad ka papunta sa coffee shop. Ang bango ng kape, aircon, relaxing, nakapila ka, nakatingin sa menu. Caramel macchiato, 190 pesos. Java chip frap, 210 pesos. Sa utak mo, ang calculation ay mabilis. May 500 pesos pa ako sa wallet. 190 pesos lang to. Kayang-kaya. Deserve ko to. Swipe card. Ting! Nakuha mo ang kape. Uminom ka. Sarap. For 15 minutes masaya ka. Pero hindi mo alam, sa sandaling nag-swipe ka, may pinirmahan kang kontrata. Hindi pera ang ibinayad mo. Ang ibinayad mo ay oras. Ang 190 pesos na yan ay 3 oras na nakipagsiksikan ka sa MRT kaninang umaga. Yan ay 3 oras na tiniis mo ang ugali ng boss mo. Ininom mo lang ang 3 oras ng buhay mo sa loob ng 15 minutes. We look at price tags in pesos. That is the trap. Mayayamang tao, they look at price tags in time. At ngayon, ituturo ko sa iyo ang the 1-hour rule. Pagkatapos ng video na to, hinding-hindi mo natitingnan ang presyo ng bilihin sa parehong paraan. Juan Finance, usapang pera na gets mo. Hi, my name is Juan at nag-o-obsess ako sa hidden mathematics of wealth at kung bakit nananatiling poor ang middle class kahit tumataas ang sahod nila. Marami sa inyo ang nagko-comment, Juan, tumaas naman ang sahod ko, naging supervisor na ako, pero bakit pet sa de peligro pa rin ako? Ang sagot ay hindi sa budgeting app mo. Ang sagot ay nasa conversion rate na mali ang pagkakaintindi mo. Kung nahihirapan kang mag-ipon dahil feeling mo lumilipad lang ang sahod mo at hindi mo alam kung saan napupunta, please click that subscribe button at kung makatulong to sa'yo, hit the like button na rin. Today, we are going to calculate your real-life rate. Hindi ito yung rate na nasa job offer or payslip mo. Ito yung totoong halaga ng buhay mo. Warning! Masakit ang math na gagawin natin. Baka mainis ka sa trabaho mo pagkatapos nito, pero kailangan mo itong makita para makalaya ka. Here is the biggest lie society tells us. Tinuro sa atin na ang pera ang currency ng buhay. Kumikita ka ng 25,000 pesos a month. Bumili ka ng sapatos na 5,000 pesos. Ang math sa utak mo, 25,000 minus 5,000 equals 20,000 left. Okay lang. May natira pa. Safe. Mali. Sobrang mali. Money is not the currency. Time is the currency. Ang pera ay stored time. Inimbak na oras. Nung nagtrabaho ka ng 30 days, yung pagod ng likod mo, yung stress ng utak mo, yung oras na hindi mo nalaro ang anak mo, lahat yun kinonvert ng kumpanya mo sa papel na tinatawag nating pera. So, when you spend money, you are not spending paper. You are spending your past time. Or worse, if you use a credit card, you're spending your future time, yung pagtatrabahuhan mo pa lang. Sabi nga ng philosopher na si Henry David Thoreau, the price of anything is the amount of life you exchange for it. So let's stop counting pesos. Let's start counting hours. Dahil ang pera, pwede kitain ulit. Ang oras, pag nawala, wala na. Okay, ilabas ang calculator. Huwag lang manood, mag-compute ka rin. Gagamitin natin ang example ng typical na Pinoy employee. Let's say, call center agent or office staff sa Makati and BGC, monthly salary, 25,000 pesos gross. Work days, 22 days per month. Work hours, 9 hours per day. Illusion rate, 25,000 divided by 22 divided by 9 equals 126 pesos per hour. Sabi mo, pwede na. Pero teka, magkano ba ang gastos mo para lang makapagtrabaho? Hindi ka naman pwedeng pumasok ng walang gastos, di ba? Tax and government deductions, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, tax, minus approximately 2,000 pesos agad. Net pay, 23,000 pesos. Commute cost, tricycle to MRT to bus to jeep, balikan. Average 150 pesos per day times 22 days equals 3,300 pesos. Work-related food,
Kasi nasa office ka, mapapagastos ka ng lunch. 150 pesos per a day equals 3,300 pesos. Appearance cost, damit pang office, sapatos, makeup, gupit. Let's say low ball, 1,000 pesos per month. Connectivity, mobile data para sa Viber ng work group chat, 500 pesos per month. Total work costs, 10,100 pesos. Real take home, 25,000 pesos minus 10,100 pesos equals 14,900 pesos. Akala mo 9 hours lang ang trabaho. Commute time, 4 hours times 22 days equals 88 hours. Prep time, maligo, magplansa ng uniform, mag-ayos. 1 hour times 22 days equals 22 hours. Decompression time, pag uwi mo, sobrang stress ka, tulala ka lang ng 1 hour bago makatulog. 1 hour times 22 days equals 22 hours. Total real time spent, 330 hours. Step 4. The real hourly rate, real money, 14,900 pesos, divided by real time, 330 hours, equals 45 pesos and 15 centavos per hour. Did you see that? Akala mo 126 pesos ang oras mo, pero dahil sa traffic, tax, gastos, ang totoo, 55 pesos lang ang kinikita mo bawat oras. So now, gamitin natin ang 45 pesos per hour na rate mo. Ito ang The 1 Hour Rule version 2.0. Bago ka bumili, i-divide mo ang presyo sa 45. Starbucks coffee, 190 pesos. 190 pesos divided by 55 equals 4.2 hours. Isang kape equals kalahating araw na trabaho. Sulit ba? Samgyupsal date, 600 pesos. 600 pesos divided by 45 equals 13.3 hours. Lagpas isang araw na trabaho para lang sa only pork. New sneakers, 5,000 pesos. 5,000 pesos divided by 45 equals 111 hours. That is 2.5 weeks of work para lang sa sapatos. Gets nyo na ba? When you see it in real hours, biglang nagiging mahal ang lahat. Biglang nawawala ang deserve ko to feeling. Wait, hindi pa tayo tapos. May isa pang level ito at ito ang level na magpapaiyak sa'yo. Tinatawag ko itong the disposable income trap. Ang computation natin kanina ay assuming na pwede mong gastusin lahat pero hindi naman, di ba, kailangan mong mabuhay. Let's say sa 14,900 pesos na take home mo, ang fixed expenses mo sa bahay ay 12,000 pesos. So magkano ang natira? 2,900 pesos. Ito ang free money mo per month, 2,900 pesos lang. Ngayon, i-divide natin yun sa 330 hours. 2,900 peso divided by 330 hours equals 8.7 pesos per hour. This is your freedom rate. Ito lang ang perang pwede mong gamitin para sa kalayaan o luho. 8 piso per hour. So, balikan natin yung sapatos na 5,000 pesos sa freedom rate mo na 8.7 per hour. 5,000 pesos divided by 8.7 equals 574 hours. That is almost 2 months of work. Intindihin mo ito mabuti. Kapag bumili ka ng sapatos na 574 pesos, hindi mo binabayaran yun ng pera. Binabayaran mo yun ng 2 buwan ng free money mo. You are extending your sentence in the rat race by 2 months. Imbes na mag-invest ka para makalaya, nagpaalipin ka ng 2 months para sa rubber shoes. Still think you deserve it? So bakit hindi natin ito nararamdaman? Bakit swipe lang tayo ng swipe? The abstraction of money. The credit card anesthesia. Ang credit card ay pampamanhid. Binibigay niya ang reward ngayon, pero ang sakit ay sa future pa. Ang tawag dito ay temporal discounting. Mas mahalaga sa atin ang ngayon kaysa sa bukas, kaya willing tayong maging alipin sa future. May huling dagok pa ako. Kapag winaldas mo ang 5,000 pesos sa sapatos, hindi lang 5,000 pesos ang nawala sa'yo. Nawala sa'yo ang opportunity na lumago ang 5,000 pesos na yan. Kung nilagay mo ang 5,000 pesos sa MP2, 7% interest, at hinayaan mo doon for 20 years, magiging 19,000 pesos. Yan. Every time you spend frivolously, you are killing your money babies. Pinapatay mo ang chance mong mag-retire ng maaga. Masyado bang mabigat? Good. Dapat lang, para magising tayo sa katotohanan. So ano ang gagawin natin? Here is your step-by-step 1 hour rule protocol. Step 1.
Calculate your freedom rate. Isulat mo ito sa sticky note, idikit mo sa credit card mo. Step 2, the conversion rule. Bago bumili, i-divide ang presyo sa freedom rate mo. Coffee equals 1/2 day of freedom. Step 3, the 24-hour pause. Pagkatapos mong ma-compute ang oras, maghintay ka ng 24 hours. Kadalasan, after 24 hours, marerealize mo, hindi ko pala kayang ibigay ang 4 na months ng buhay ko para dito. Step 4, buy time not stuff. Gamitin mo ang pera mo para bumili ng oras. Magbayad ka para malapit sa office. Dahil ang oras ang tanging asset na hindi mo na mababawi. Friends, listen. Ang buhay ay maikli lang. We act as if we have infinite time, but we don't. Ang bawat piso na winaldas mo sa bagay na hindi mahalaga ay buhay na ninakaw mo sa sarili mo. Oras na sana kasama mo ang anak mo habang lumalaki sila. Oras na sana nagpapahinga ka sa beach. Start respecting your time. Start respecting your life. The next time you see a price tag, don't look at the pesos. Look at the hours. Kung gusto mong matuto paano palakihin ang freedom rate mo sa pamamagitan ng pagpapalaki ng GApp, panoorin ang video na to. I'm Juan Finance. Your time is precious. Don't sell it cheap. Cheers.